Hello po. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pating na naman po ang araw ng ating pagsamba at sama-samang pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng live streaming na ito. Hindi naging hadlang yung pagkakalayo natin sa isa't isa upang hindi tayo patuloy na magsama-sama at magpupuri sa pamamagitan ng live streaming. Kaya naman po, i-like po natin, i-share ang live streaming na ito sa ating mga kakilala, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, upang sa ganon, mapagpala din sila ng salita ng Diyos na ating mapapakinggan. At bago po tayo tumuon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabayan po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri, sa kanilang pagpalakpak, pagsayaw at pagkanta. Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayo magpuri, sama-sama tayong sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. We praise your name, Jesus. We praise your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy,
Jesus. Thank you, Lord God. Greatest day in history. Hallelujah. Dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Thank you, Father. Thank you, Jesus. The empty cross, the empty grave. Light eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, forever I am saved. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When you stand in that place, see your last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Hallelujah. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, forever I am saved. Hallelujah. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. I love to name, so much power in the name. No, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. And his name is Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, forever I am saved by your grace, by your blood, oh God. Forever I am saved. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We are forever saved because of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Praise your name. Praise your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa araw na to, Panginoon. Sa oras na to, Panginoong Jesus, na muli, Panginoon, kami ay nakapagpuri, Panginoon. Kami, Lord Jesus, ay muling sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat, oh God. Hallelujah. 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 Bagamat, Panginoon, may pandemya, Panginoon, pero Lord, tunay nga, Lord God, na walang makakapigil sa iyong mga anak na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pag-ibig,
sa iyong kabutihan, Lord God, sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila, Lord God. Hallelujah. At patuloy mo itong pinararamdam at pinararanas sa iyong mga anak, O God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Kaya Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming papupurihan, Panginoon. Dahil Lord, ikaw lang ang karapat-dapat sa pinakamataas na papuri, sa pinakamataas ng pagsamba. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon, ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Jesus. Amen, Lord God. Hallelujah. Hallelujah.
you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways.
Lord, you're the anchor. Your name's in lights for all to see. The starry host declare your glory. Glory in the highest. Glory in the highest. Glory in the highest. Apart from you, there is no God. Light of the world, the bright and morning star. Your name will shine for all to see. You are the one. You are my glory. Glory in the highest. Glory in the highest. Glory in the highest. And no one else could ever compare to you, Lord, and all the earth together declare glory in the highest, glory in the highest, glory in the highest, to you, Lord. Glory in the highest. Glory in the highest. Glory in the highest. To you, Lord. Glory in the Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah, glory in the highest. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At minsan pa po, simulan po natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng maigsing pananalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na niloob mo po na magkatagpo-tagpo kami sa pamamagitan po ng fellowship na ito. Gamit po, Panginoon, yung mga gadgets na meron kami sa aming mga tahanan. Ama, sa pamamagitan po nito, mangusap ka sa bawat anak mo na nakikinig sa iyo. Sa lahat ng mga nakakatunghay sa programang ito, maging pagpapala ang lahat ng mga salita na aming maririnig sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang tagapagligtas at anak ng Diyos. Amen. Sa umaga pong ito, ang atin pong magiging paksa ay ang mga anak ng Diyos ay masiglang tumutulong at nagbibigay kahit na may krisis. Yung pagbibigay po ay isang bagay na hindi na po bago sa mga Kristiyano. Kung meron pong una na nagbigay ng magandang halimbawa nito, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po, kung pagbibigay at pagbibigay lamang lang din ang ating pag-uusapan, hindi po natin mahihigitan ang Diyos.
At katunayan, ang sabi po sa Roma, talata 5, kabanata 5, talata 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa talata pong ito ng Biblia, maliwanag na maliwanag po that God provides more than what we need. Hindi lang po pera, hindi lang po kapangyarihan, hindi lang po lakas o kung ano pa mang bagay ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kundi po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung pinakamahalaga na mayroon siya at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. For us to be reached out, ang sabi nga po, Jesus has to sacrifice His life. Ang ibinigay po para sa ating katubusan ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. At ibinigay po ito sa atin nung panahong hindi pa tayo karapat-dapat. Nung panahong tayo'y makasalanan pa. Kaya po naniniwala ako, walang hihigit sa pagbibigay na ito na unang ipinadama at ipinaranas sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Meron po tayong, sa ating pong pagbibigay, no, natatalakayin sa umagang ito, sa sentro po ito sa dalawa. Una, pagbibigay po sa Diyos, at ikalawa, pagbibigay sa tao. Pagbibigay o pagtulong. Ano po? Pero sa Diyos po, ang pag-uusapan lamang natin ay tungkol sa pagbibigay, sapagkat hindi naman po talaga natin kailangang tulungan ang Diyos. Wala pong kailangan sa atin ang Diyos. Kung meron pong may kailangan, tayo po yun. So, pag-usapan po natin yung pagbibigay sa Diyos. At maya-maya po, ipapaliwanag po natin, bakit tayo magbibigay sa Diyos kung sa Diyos nagmumula ang lahat? At bakit natin kailangan magbigay sa Diyos kung ang Diyos pala ang tumutulong sa atin at tayo ang nangangailangan ng tulong sa Kanya? Bayan niyo pong, basahin ko po mula po sa aklat ng Malakayas, Kabanata 3, talata 10 hanggang 12. Ang sabi po ng kasulatan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Una po, maliwanag sa mga talatang ito na yung pagbibigay po na ginagawa natin sa Diyos ay hindi direktang para sa Diyos. Ang sabi po, dali natin ang buong buo ang ikasampung bahagi, no, ng ating yaman sa tahanan ng Diyos. Sa makatuwid po, yung ginagawa po nating pagbibigay ay upang matugunan ang pangangailangan ng templo ng Diyos. Sa makatuwid baga ay ang kanyang iglesia. Una po, sa paglalarawan natin sa mga nakalipas na pag-aaral, ano ba ang iglesia? Ang sabi po, ang iglesia ay tumutukoy hindi sa gusali, kundi sa kalipunan ng mga sumasampalataya na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sa makatuwid po, kung sinasabi na gagamitin ang ikasampung bahagi upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo, kumbagay ang kanyang iglesia, mga kapatid, maging sa pagbibigay po pala ng ikapo, ang nakikinabang din tayong mga mananampalataya. Sapagkat ang mga ikapo ay ginagamit din po sa loob ng iglesia upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng kapatiran. Sa atin po sa lingkod, nakita natin, hindi lang po tinutugunan ng ating mga pangangailangan espiritual, kundi po maging pangangailangan intelektual, pangangailangan pinansyal, pangangailangan psikolohikal. We all provided all these kind of services for the greatest glory of the Lord Jesus Christ. Sapagkat, tama po ang inyong narinig, ang pagtulong sa Diyos ay pagtulong sa iglesia, at ang pagtulong sa iglesia ay pagtulong din sa kapatiran.
Alam niyo po ba, naniniwala ako na ito lang din yung kauna-unahang pagkakataon na sinabi ng Diyos na subukin natin siya. Sapagkat ang sabi po ng ilang talata mula sa Biblia, hindi tayo tinutukso ng Diyos o hindi tayo sinusubok ng Diyos, bagamat siya ang nagpapahintulot. Kaya po ang sabi, huwag din nating subukin ng Diyos. Pero sa pagkakataon pong ito, hinahamon tayo ng Diyos. Sinusubok tayo ng Diyos. Ang sabi niya, subukin ninyo kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit. Hindi lang po durungawan, kundi mga durungawan, mga bintana. Para po saan? Ang sabi ng Diyos, upang ibuhos, mga kapatid, upang ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, hindi lang po sabi pagpapala. Ang sabi, ibuhos ang masaganang pagpapala. Ibig sabihin, overflowing, sobrang dami. Higit-higit sa sapat, higit-higit sa ating pangangailangan. Mga kapatid, pag tumutulong po tayo sa iglesia, pag tumutulong tayo sa gawain ng Diyos, we are giving God million reasons for us to be blessed or for Him to bless us. Ano pa po ang sabi? Ang sabi niya, hindi niya hayaan na salantain ng ating mga pananim upang ito'y mamunga ng sagana. Hindi naman po tayo lahat ay magsasaka at hindi naman po lahat ang kabuhayan natin ay pagsasaka. Ano po ang tinutukoy dito ng Panginoon? Pag nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, isa lang po tinitiyak ng Panginoon, hindi pababayaan ng Diyos ang iyong kabuhayan. Ano man ang sitwasyon na mayroon tayo sa ating paligid, maging sa gitna ng pandemya, maging sa gitna ng krisis pananalapi, ang sabi ng Panginoon, hindi pababayaan ng Diyos ang iyong kabuhayan. At ano pa po ang sabi ng kanyang mga salita? Ang sabi niya, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lapain. Other people will witness or will see how blessed you are being an obedient child of God. Hiwalay po rito, nabanggit ko na kanina, kasama po ng pagbibigay, yung pagtulong at pagbibigay sa ating kapwa. Kung iisipin, baka sabihin naman ng iba, napakadami naman palang pagbibigyan. Magbibigay na tayo sa Diyos. Magbibigay pa tayo sa kapwa. At mga kapatid, this time, let me qualify it, ha? Pag ang pinag-uusapan po natin ay kapwa-tao, hindi lang po ang usapin ay pagbibigay, kundi po ang usapin ay pagtulong at pagbibigay. So, magkasama po ito. Hindi ko po binanggit kanina pagtulong sa Diyos, katulad ng binanggit ko na kanina, hindi po kailangan ng Diyos ng anumang tulong mula sa atin. Pero ang ating kapwa, they both needed yung pong pagtulong at pagbibigay. Sabi nga po, sinungaling daw po ang nagsasabi na mahal niya ang Diyos, subalit hindi niya magawang mahalin yung kanyang kapwa na nakikita. Kaya po, parang ganito lang po yung lohika. Paano nating tutulungan ang gawain ng Panginoon kung yung ating kapwa na nangangailangan, hindi natin magawang tulungan? Bayaan niyo po na ilahad sa atin ng Biblia. Sino-sino ba yung mga kapwa na tinutukoy ng Biblia na nangangailangan ng ating pagtulong at pagbibigay? Ang sabi po mga kapatid mula po sa 1 Timoteo chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So yung una po palang kapwa na sinasabi ng banal na kasulatan na kung meron tayong unang dapat tulungan, una na dapat na bigayan, ito po yung ating pamilya. Alam niyo po, naging kultura na sa ating simbahan o sa ating iglesia at madalas nating naririnig, maging din po sa ating naunang pastor. Isang bagay na sabi ko nga po ay dito ko lamang natutunan sa ating community. We always give emphasis on the value of family. Sabi nga po natin dito sa church, love begins at home. It begins at home, but nevertheless, it never ends at home. Pero nagsisimula sa loob ng bahay. Hindi po pagkagising natin at bibili tayo ng pandesal,
sa paglalarawan po ng ating dating pastor. Una nating ibibigay ito sa kapitbahay. Una po natin itong sinisinop at itinatabi para sa mga mahal natin sa buhay, para sa pagising nila, pagbangon nila, meron na silang kakanin. At alam niyo po ba, maging ang Biblia ay lubos na sumasang-ayon sa ganitong ating naging kaugalian. Sabi nga po ng Biblia, ang hindi kumalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na yung kabilang sa kanyang pamilya, mas masahol pa raw po sa tumalikod sa pananampalataya. Why? Because God Himself knows the value of family. Mga kapatid, imposible po na tumutulong tayo sa kapitbahay, tumutulong tayo sa iglesia, tumutulong tayo sa bansa, pero pinababayaan natin ang ating sariling pamilya. Ang lahat po ay nagsisimula sa ating pamilya, pero hindi nagtatapos sa ating pamilya. Sabi nga po, we are working hard because we want to give nothing but the best for our family. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, isa pa po sa marami na sinasabi ng Biblia na tulungan natin, hindi po ito dahil sa gusto namin ng pakinabang, kundi po, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po, isa po sa sinasabi ng banal na kasulatan na tulungan natin, o kung may dapat tulungan, yun daw pong mga lingkod ng Diyos. Sabi nga po, kung nagagawa nating tulungan yung mga tao na nasa ating paligid, aba, edi lalo po yung mga tumutulong sa atin para kumain tayo ng mga pagpapalang espiritual. No? Bayaan po ninyo nabasahin ko, ang sabi po sa Mateo chapter 10 verse 42, tandaan nyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Alam niyo po, sa mas maraming pagkakataon yung mga tao, nag-iisip po ng hindi maganda sa mga manggagawa o sabihin na po nating lingkod ng Diyos, lalo na po pag ang pinag-uusapan ay pagbibigay sa usapin sa ikapo. Alam niyo po, minsan si Apostol Pablo, siya mismo po ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ano ba naman kung tumanggap kami ng pagpapalang material mula sa inyo? Lamang kayo tumatanggap naman ng pagpapalang espiritual sa pamamagitan namin. Mga kapatid, huwag niyo pong ipagkamali na bilang mga manggagawa o lingkod ng Diyos ay humihingi po kami ng kapalit, humihingi po kami ng bayad, lalo na po ang ating pastor. Mga kapatid, mula po sa pastor hanggang sa pinakamaliit na manggagawa ng community na ito, hindi po kami tumatanggap ng anumang bayad. Mula po sa lahat ng paglilingkod na ginagawa namin para sa iglesia at para sa Panginoon. Sapagkat sapat po, higit sa sapat, ang tulong na tinatanggap ng bawat isa mula sa Panginoon. Kaya po, kung binabanggit po namin ang mga ito, hindi po para sa aming personal na pakinabang. At katunayan nga po, katulad ng nabanggit ko na sa inyo, ang bawat isa mula sa pastor hanggang sa pinakamaliit na manggagawa, may trabaho. Sapagkat ang gusto po namin sa biyaya ng karunungan, kakayahan ay pinagkaloob sa amin ng Panginoon, matustusan namin yung aming pangangailangan at ng aming pamilya. Alam niyo po, ang malaking bahagi ng ikapo na ibinibigay natin sa community ito ay ginagamit din natin para patakbuhin yung operasyon ng ating komunidad. At higit sa lahat, matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng kapatiran. Ngunit bakit namin ito itinuturo sa inyo? Bayaan po natin na muli kong basahin, yung sinasabi ng kabanata at talatang ito mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po, kahit daw po ang ibigay lang ay isang basong malamig na tubig. Dahil ang kanyang pinagbibigyan ay lingkod ng Diyos, alang-alang sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, hindi ka lang niya pagpapalain, hindi ka lang niya bibigyan ng gantimpala. Binibigyan tayo ng Panginoon ng katiyakan sapagkat ang sabi niya, tiyak, natatanggap ka ng gantimpala. For those who are extending their hands, their help, to those who are part of the different ministries in the church. I'm talking about church leaders, church workers. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Tiyak
na kayo'y tatanggap ng gantimpala. Ang mga salita pong ito ay hindi nanggagaling sa akin. Ang mga salita pong ito ay pangako na nagmumula sa Diyos. Kanina pa po ang sabi ng Panginoon doon sa pagbibigay ng ikapu, subukin natin siya. Mga kapatid, sabi nga po, we cannot outgive God. Kaya po, magtiwala tayo. Sometimes, minsan, hindi natin maintindihan yung mga lohika sa mga ipinagagawa, itinuturo, o ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Pero ang kailangan po natin magtiwala. Sa pagtitiwala, doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. At syempre po, pagtulong sa kapwa at pagtulong sa iglesia. Ang sabi po sa Deuteronomy 15 verses 7 to 8, no? So sabi natin sa tao, dalawa na yung natalakay natin, ano po? Pagtulong at pagbibigay sa kapamilya, pagtulong sa mga lingkod ng Diyos, at sumunod po, pagtulong sa kapwa at iglesia. Ang sabi po rito, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kakailanganin. Bago ko po ito paliwanag, bayaan nyo po na basahin ko yung kasunod na talata po mula po sa banal na kasulatan pa din, nakaugnay din po ng talatang ito. Ang sabi po, sa Leviticus, Kabanata 25, talata 35 hanggang 37, kung ang isang kababayan ninyo ay naghihirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, kupkupin ninyo siya, tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag niyo siyang patubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan niyong ito'y mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Ang sabi po ng Panginoon, kung meron tayong kababayan, kakilala, lalo na po kasama sa iglesia, nang sabi alam natin na nangangailangan, no? At ang sabi po rito, ulitin ko, hindi kayang buhayin ng sarili. Iba naman po yung kayang buhayin yung sarili, na ayaw lamang magtrabaho, dun sa tao na hindi talaga kayang buhayin ng sarili. Ang sabi po ng Biblia, tulungan natin sila, maging bukas palad tayo sa kanila, pahiramin natin sila ng pagkain, pahiramin natin sila ng pera, at ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag nating patutubuan. Mga kapatid, yun po kasi yung tinatawag nating fellowship. Alam niyo po, huwag niyo pong ipagkamali yun yung tinatawag nating in Jesus' name fellowship. Yun lang po yung we are gathering just to worship and sing to the Lord. Alam niyo po, pag sinabing worship, bahagi po yun ng pang-araw-araw nating buhay. Ang worship po ay anumang bagay na nagbibigay kaluguran sa Diyos. At isa po sa nagbibigay kaluguran sa Diyos ay fellowship. Ang fellowship po ay pagkakapatiran, pagtutulungan, pagdadamayan. Alam niyo po, ang fellowship po ay hindi pagsasama-sama kapag ang lahat ay nakakaluwag lang. Ang fellowship po ay hindi tungkol sa pagsasama-sama para express lang natin yung ating pare-parehong nararamdaman. Ang fellowship po ay tungkol sa pagkakapatiran. Ang fellowship po ay tungkol sa pagmamahalan. Ang fellowship po ay tungkol sa pagtutulungan, pagpapalakasan. Sapagkat ito po yung niloob po ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong mga gawain sapagkat ang ibig ng Diyos patuloy na mapalakas ang kanyang iglesia. Sa pagpapatuloy po, ang sabi naman po sa Galatia chapter 6 verse 2, pagtulong pa rin po ito sa kapwa at sa iglesia. Ang sabi po, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yun po palang gustong makita sa atin ng Diyos eh. Ang sabi po pala ng salita ng Diyos, pag tayo dito sa loob ng iglesia, tayo nagtutulungan, tayo nagpapalakasan, tayo nagbibigayan, lalo na doon sa mga may nangangailangan. Ang sabi po pala ng Diyos, nakakatupad na tayo sa utos ni Kristo. Kasi po, napakasimple lang po ng utos ng Panginoong Jesus. Ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo.
mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Sa gayon, makikilala nilang kayo nga'y mga alagad ko. Mga kapatid, in loving, we give. In loving, there is giving. Sabi nga po mga kapatid, katulad po ng inihalimbawa sa atin ng Panginoon dahil napakalaki ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Para wag nating makalimutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos mismo nagbigay ng halimbawa. Meron siyang ibinigay at ang kanyang ibinigay ang kanyang anak. Alam niyo po, pag nagbibigayan, pag nagtutulungan tayo dito sa loob ng iglesia, ang napaparangalan po si Jesus, ang naluluwalhati si Jesus. At ang sabi pa po sa Kawikaan, chapter 21, verse 13, ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya naman ay dadaing, ngunit hindi diringgin. Mga kapatid, ibig sabihin, ano pong ibig sabihin ng talatang ito mula sa Biblia? We are just being reminded by God here na, alam niyo po mga Kristiyano, hindi natin ini-ignore yung ating mga kapatid. Lalo na po yung may mga pangangailangan. The most biblical thing to do as a Christian is to extend help and service towards one another. Lalo na po in times of great crisis and need katulad nito. Katulad nito may dinadaanan tayo na pandemya. Ang sabi, hindi natin dapat ipagkibit ng balikat, hindi tayo dapat magbingi-bingihan, sabi po ng salita ng Diyos. Ano pa po ang sinasabi sa Juan chapter 3 verses 16 to 18? Dito natin nalalaman ang pag-ibig. 1 John po ito, 1 John chapter 3 verses 16 to 18, 1 Juan po. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Mga kapatid, sabi ko nga po, this is something na pwede po nating ipagpasalamat sa Diyos, that God gave us a home. No, although it is temporary, but nevertheless, when the right time comes, ipe-perfect po ng Panginoon. Dito sa mundo, binigyan tayo ng tahanan ng Panginoon, ng lingkod po. At dito sa lingkod, patuloy nating nakikita mga kapatid, lahat po ng mga serbisyo na ibinibigay natin sa lingkod, wala po tayong ibang iniisip, wala pong ibang nasa likod nito, kundi patuloy na maipadama sa lahat ng kapatiran kung gaano sila kamahal ng Diyos. Hindi ko na po kailangang isa-isahin yung mga ginawa ng ating community sapagkat later on makikita po natin sa pagbibigay, hindi natin dapat isinusumbat, hindi natin dapat iniisa-isa, hindi natin ipinamamarali. Pero binabanggit ko lang po ito mga kapatid sapagkat gusto ko pong ipakita sa inyo sa community natin. Hindi lang natin sinasabing pastor natin, mahal natin, kapatid natin, mahal natin, community natin, mahal natin. Katulad po ng sinasabi dito ni Juan, yung sinasabi natin, ipinaparamdam natin sa gawa. Sabi nga po, hindi pwedeng may tao na nangangailangan sa atin lalapit. Alam natin may pangangailangan sa church. Nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng pera. Sasabihin natin, pagpe-pray kita brother, pagpe-pray kita sister. Mga kapatid, kung meron lang din po tayong maitutulong, ang sabi ng Panginoon, more than our prayers, kailangan nilang ating panalangin. Pero kung may konkretong bagay na maitutulong tayo, huwag po nating ipagdamot. Sapagkat yung pagtulong natin, ginagawa po natin para sa Panginoon yun. At ang Panginoon mismo sa ginagawa natin na yun, ang Panginoon ang naluluwalhati. Sapagkat naniniwala po ako lahat ng natulungan natin, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mabuting bagay na ginawa natin sa kanila. Ang sabi pa po sa 2 Korinto chapter 8 verses 12 to 15, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa.
Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kailangan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kakaunti ay hindi naman kinulang. Kapatid, napakaganda po nito. Alam niyo po itong idea po na ito, itong sulat po na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, that reflects the basic idea behind fellowship. Ang sabi ni Paul, isipin na lang daw po natin ganito at ito daw po yung magandang practice sa loob ng community natin kasi nga po mga kapatid, ang lingkod po sabi nga po natin, okay na tayo sa teaching. Ngayon, mas dine-develop po natin sa ating church yung fellowship. Kaya tinuturoan tayo ng Panginoon how to fellowship with each other, even in the midst of pandemic. Mga kapatid, ang sabi ng Lord, magtulungan daw po tayo. Yung may kaya, tumulong dun sa wala. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, ikaw yung may kaya. At hindi naman sa lahat ng panahon, yung wala ay laging wala. Ang sabi ng Lord, tulungan niyo yung wala. Kasi para pag dumating naman yung panahon, na kayo yung mga ilangan mula sa kanila, may tutulong din sa inyo. Sa gayong paraan, alam niyo po, ang sinaunang mga church, hindi po kinapos, hindi kinulang, kasi sila nagtutulungan. Alam niyo po, hindi nila hino-hoard para sa kanilang pamilya, para sa ilang tao, yung mga resources na meron sila. But rather, they keep on sharing each other's resources to meet and satisfy everybody's need. At wala pong kinapos, walang kinulang sa kanila. Sabi nga po, kahit dun sa unang panahon, ipinakita ng Panginoon nung yung mga Israelita umalis mula po sa Ehipto papunta sa lupaing pangako. Araw-araw ang Diyos nagpadala ng mana. Pero ang sabi ng Diyos, huwag na kayong mag-impok, huwag na kayong magtago kasi later on, mabubulok din yan. May ibang tao kumuha ng marami. Kinabukasan ano po nangyari? Nabulok, nasira. Pero may iba, kumuha ng konti, hindi sila nagutom. Yung kumuha ng marami, hindi rin sila nagutom. Pero kinabukasan yung itinabi nilang sobra-sobra, nabulok. Ano po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon? Mga kapatid, kung magtutulungan lang tayo, wala tayong bagay na hindi makakamit bilang isang iglesia. At isa pa pong tinuturo sa atin ng Panginoon, greediness. Yung greediness po o pagiging gahaman, wala po dapat lugarin sa puso ng bawat isa. Where greediness, kung nasaan po yung greediness, nandun po yung presensya ng awayan, pagkakagulo, paghahanapan. Sabi nga po, hindi tayo nag-hoard, but rather, we are sharing each other's resources para matulungan ang bawat isa. Ito po yung mas kristyanong pamumuhay, ito po yung mas tamang pamumuhay na higit na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At alam niyo po ang Bible, kahit po yung kaaway, sinasabi, tulungan din natin, pati kaaway natin. Ang sabi po sa Roma, Kabanata 12, talata 20 hanggang 21, kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin niyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Mga kapatid, maging ang Biblia, nililiwanag po sa ating lahat. Paano kung yung kaaway ko ang humihingi sa akin ng tulong? Bibigyan ko ba siya? Magbibigay ba ako sa kanya? Kapatid, ala pong pinipili ang Diyos. Pati kaaway natin, sabi ng Lord, tulungan natin. Ang sabi nga po, daigin ng mabuti ang masama. Pag alam po natin na may taong nangangailangan, hindi natin tinulungan, malayo man ito o malapit sa atin, kaibigan man o kaaway natin, ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi nakakalugod yun sa Diyos. Sapagkat ang kalooban po ng Diyos, kakilala o hindi kakilala, malayo o malapit, kaibigan o kaaway, sa panahon ng pangangailangan, tulungan natin sila, daigin ng mabuti ang masama. Ngayon mga kapatid, kung pati kaaway, sinasabi ng Diyos sa tulungan natin, sino pa kaya ang di pa natin pwedeng tulungan? Pati nga kaaway, sinasabi sa atin ng Panginoon, pag nanghingi sila ng tulong, tulungan natin sila. Ang tanong, paano po ba dapat tumulong ang isang Kristiyano? O paano ba tumutulong ang isang Kristiyano? Ang sabi po, sa Kawikaan, chapter 3, verses 27 to 28,
Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mong sasabihin bumalik at bukas, ibibigay. Dito po, nililiwanag sa atin ng Diyos. Pagtutulong lang din lang naman po tayo at kaya na nating tumulong, huwag nating ipagpabukas pa. Halimbawa, nandyan, baka po nakakatatlong balik-balik na para humingi ng tulong sa atin. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung may pera ka na, kung may kaya ka ng ipantulong, ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag mo nang pagbalik-balikin, ibigay mo na. Alam niyo po ba sa isang taong nanghihingi, hindi po madaling gawin yun sa lahat ng pagkakataon, yung manghingi. Isa po sa hindi madaling gawin yung manghingi. Kaya po alam niyo yung mga taong nanghingi kung minsan, ibinababa po nila ng husto yung sarili nila. Can you imagine po yung pakiramdam ng isang taong nanghihingi na pinagbabalik-balik. Natutulungan din naman, kailangan pang pahirapan, kailangan pang pagbalik-balikin. Ang sabi po, ang mga Kristiyanong pamamaraan ng pagbibigay, ibinibigay natin sa oras ng kanilang pangangailangan. Sa kanilang paglapit at kaya na rin lamang natin, ibinibigay na natin agad. Ang sabi pa po sa Matthew 6 verse 2, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Alam niyo po ba na may mga ibang tao nagbibigay sila just for the sake to be recognized? Ang sabi po, yung mga tao na nagbibigay, alam niyo po yan, yung halimbawa po, para may matanggap na pabor sa isang tao. Halimbawa, ang isang politiko, nagbibigay para maalala siya sa susunod na halalan. Nagbibigay ka para mangutangan ng loob sa iyo yung tao. Alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon, yung pagtulong mo na yon, natanggap mo na yung kabayaran mo. Nakilala ka, napuri ka ng tao. Ang kalugod-lugod po na pagtulong sa Panginoon, ang sabi nga po, pag nagbigay yung kanan, huwag mo nang ipaalam pa dun sa kaliwa. Ano ibig sabihin? Huwag mo nang ipangalandakan. Huwag mo nang ipaalam sa maraming tao. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang gumagawa ng lihim, ang Ama na nakakakita na gumagawa sa iyo ng lihim, siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. But for those people who are doing it, yung pagbibigay po, for the sake of recognition, ang sabi ng salita ng Diyos, tinanggap niyo na ang inyong bayad at yan yung papuri sa mga tao. Ay, ako tinulungan ko sa ganyan, pinaaral ko sa ganyan, binigyan ko ng pera sa ganyan, tinulungan kong makapasok sa trabaho sa ganyan. Naligtas siya dahil tinulungan ko siya. Alam niyo po mga kapatid, sa tuwing ginagawa po natin yan, sa tingin niyo po ba ang Diyos ang naluluwalhati? Hindi po. Ang naluluwalhati, ang ating sarili. Mga kapatid, nawa po sa paggawa natin ng mabuti, hindi tayo maalala ng tao, hindi tayo maparangalan, kundi ang maparangalan at patuloy na makilala ang Diyos na namumuhay kasama natin. Kaya po ang sabi, kung gagawa ng mabuti, huwag na itong ipaalam, huwag na itong ipagmakaingay sa ibang mga tao. Ano pa po ang sabi? Magbigay ayon sa kakayahan. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sa pagpapatuloy po, bayaan yung basahin ko na rin po yun nasa 2 Korinto chapter 9 verses 6 to 7. Tandaan nyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Mula po sa 2 talatang ito ng Biblia, maliwanag na maliwanag po o nililiwanag sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po nagtatakda na kung anumang presyong Panginoon o anumang halaga. No? Hindi po yung laki nung halaga na ibinigay natin sa Diyos ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Alam niyo po, ito alam na nating lahat ng mga nasa lingkod. Sa lahat ng ginagawa natin, isa lang po yung issue. Ang issue lang po lagi ay yung puso natin. Ang issue po ay yung puso natin doon sa pagbibigay.
Ang sabi po ng Panginoon, hindi siya nagtatakta, ganitong halaga ibigay mo, ganito kalaki. Sa bagong tipan ng sinasabi ng Panginoon, ang mahalaga daw po sa Kanya, magbigay tayo ng ayon sa ating pasya, maluwag sa ating puso, at hindi napipilitan lamang. Ito po yung pagbibigay na kalugod-lugod sa Diyos. At naniniwala po ako mga kapatid, sa mga tao na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi po natin titipirin ng Diyos. Sapagkat naniniwala po ako, naranasan natin kung gaano kalaki, gaano kasagana ang biyaya ng Diyos. At naniniwala po ako ngayon, nakapagbibigay tayo kasi pinagpapala na tayo ng Diyos. Kaya po, tayo, nagbibigay tayo ayon sa ating pasya, maluwag sa ating loob, at tumutulong tayo batay sa nakikita nating pangangailangan ng iglesia. Kaya nga po yan na nakakatuwa sa lingkod, hindi na natin kailangan pang sabihin, hindi natin kailangan ulit-ulitin. Alam niyo po, marami sa atin dito sa lingkod nagkukusa at naniniwala po ako isa dahilan dahil naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya manghihinayang na tulungan ang kapatid, tulungan ng iglesia, o tulungan ang sino man na nangangailangan. Ang sabi pa po, sa pagpapatuloy, magbigay tayo ayon sa kakayahan. Patuloy pa din po ito, kaugnay pa rin po ito ng pagbibigay ayon sa kakayahan. Ang sabi po sa Lucas 21, verses 1 to 4, sa kanyang pagtingala, nakita ni Jesus ang mga mayayaman na naguhulog ng kanilang mga kaloob sa kaba ng yaman. Nakita din niya ang isang dukhang balo na naguhulog doon ng 2 sentimos. Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat. Ito ay sapagkat mula sa kanyang karukhaan ay inihulog niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Ang mga mayayamang ito ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis sa kanila. Mga kapatid, mula po sa talatang ito ng Bible, sinasabi ba ng Bible na ibigay natin lahat yung kabuhayan o ari-arian na meron tayo sa iglesia? Mga kapatid, hindi po ito yung konteksto ng Panginoong Hesus kung bakit niya po ito binanggit. Kung bakit niya binanggit ang mga ito. Ang una po mga kapatid, ang sabi niya, Jesus recognized yun pong pagbibigay ng balo. Versus dun sa pagbibigay ng mga mayayaman. Well, in fact, kung titingnan po natin at susuriin natin, 2 sentimos lang yung ibinigay ng babaeng balo. In comparison po dun sa ibinigay ng mga mayayaman, na napakarami. Pero ano po ang nakita ng Panginoong Hesus? Ang sabi nga po, ang ibinigay lang ng mga mayayamang ito, yung mga sumobra. Yung labis-labis sa kanilang kaban, labis-labis sa kanilang yaman, yung labis-labis sa kanilang pera. Pero ang babaeng balong ito, sa tingin ng sanlibutan, 2 sentimos. Napakalit na halaga. Pero ang sabi po, ibinigay ng babae ang lahat ng mayroon siya. Ano po ang sinasabi nito sa atin? Mga kapatid, alam niyo po, sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, naalala ko po dati, nung bata pa ako, pag nagbibigay ako, lahat ng kumakalasing, yun po yung ibinibigay ko para sa gawain ng Panginoon. Because at that time, hindi ko pa nararanasan, hindi ko pa naiintindihan, hindi ko pa nananamnam kung gaano kalaki yung kahabagan at pag-ibig sa akin ng Diyos. Pero alam niyo po pala, pag naramdaman mo at naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, that will drive you na magbigay ng masaya, maluwag sa loob, at fulfilled ka. Alam niyo po, sabi nga, na hindi ko po makakalimutan yung sinabi ng professor ko na yun when I was in college. Ang sabi po niya, mas masarap daw pong magbigay kapag nasasaktan ka. Ano po ibig sabihin nun? Na pwedeng yung pera na yun, pandagdag na sa gastusin mo, pambayad ng kuryente, pandagdag doon sa pambili ng pagkain mo, at iba pang mga gastusin sa bahay, o kaya pwede mong itabi para pang ipon mo. Pero sa halip na dalin mo dun sa mga bagay na yun, inamot mo, itinabi mo, ibinigay mo para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, bakit po nagagawa na natin ngayon yung ganoon? Kasi una, nare-recognize natin yung lahat ng bagay na meron tayo galing na sa Diyos. Alam niyo po, sa tuwing nagbibigay po tayo ng anumang halaga sa gawain ng Panginoon, yan man ay ikapu, higit sa ikapu, o mababa sa ikapu. Alam niyo po ba tuwing nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, we are saying to God na, Lord,
Lalo na po kung yan ay malaking bahagi ng ating kinita na pwede nating ipandagdag dun sa mga pangangailangan natin. Alam niyo po, every time na nagbibigay tayo ng tulong sa gawain ng Panginoon, isa lang po yung sinasabi natin sa Panginoon, Lord, we are recognizing your sovereignty over our lives. At naniniwala po kami, Lord, may iba pa akong gastusin, pero itatabi ko to para sa iyo to, sapagkat nagtitiwala ako, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Kasi sa kabila po na marami tayong pagkakagastusan, hindi tayo natakot. Bakit hindi tayo natakot? Sapagkat alam natin, God will always provide. Sabi nga po dito, kung natatandaan ko na, there was an instance in the Bible, meron pong babae na lumapit kay Jesus. Yung kanya pong binili po na yung pabangong alabastro, ibinuhos niya lahat sa paanan ng Panginoong Yesus. Nagalit yung ibang mga alagad. Sabi ng ibang mga alagad, uy, bakit mo sinayang yan? Dapat ibinigay mo na lang yan pantulong sa mga mahihirap. Sabi po ng Panginoong Jesus, kayo matagal ko nang kasama, din yung nga naisip gawin yan. Parang ganun po in effect yung gustong sabihin. Minsan lang niya ito ginawa. At ang babaeng ito, kailanman na pag-usapan ng Biblia, hindi siya makakalimutan. Bakit po? Kasi yung babae hindi siya nang hinayang doon sa halaga nung ano na yun, nung pabango na yun. At that time, napakamahal po nun. Hindi siya nang hinayang kasi alam niya kung kanino niya ibibigay. Bibigay niya yung para kay Jesus. Alam niyo po si David, there was a time magpapatayo siya ng dambana. May nag-offer sa kanya, ay ito na pong lupa na to, dito niyo na po itayo, ibibigay ko na lang po ito ng libre. Pero ano po ang sabi ni David? No, hindi ko matatanggap yan. Ibigay mo sa akin sa malaking halaga yung lupa na yun at babayaran ko. Hindi ako maghahandog ng anumang bagay kay Yahweh na hindi ko ito pinagkagastusan o hindi ko, na walang, kumbaga parang, hindi siya magbibigay ng anumang kay Yahweh na parang hindi galing sa kanya, hindi niya pinaghirapan. Ang gusto, kumbaga parang kay David, ang gusto niya yung, kumbaga yung parang, di po ba gano'n naman talaga tayo? Pag tayo nagmamahal, pag tayo umiibig, we don't mind kung gaano kahirap, kung gaano kakomplikado yung mga bagay na dapat nating gawin. Basta mapasaya natin yung taong minamahal natin. In the same manner, I know it is the heart of every single people na nagmamahal sa Diyos dahil naranasan nila, una at higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga po alam nyo, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo tumutulong at paano ba dapat tumulong isang Kristiyano, kabisado na po natin yan sa church natin. Ano po yun? Ang sabi po, ang mahalagay, ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mga kapatid, nagbibigay po tayo hindi dahil tayo napipilitan, hindi dahil obligasyon natin to. Hindi dahil may sobra-sobra lang tayong pera. Nagbibigay tayo kasi nagmamahal tayo. Ano po yung mga pangako sa mga nagbibigay? Ang sabi po sa Awit 41 verses 1 to 3, ito po yung mga pangako sa inyo. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Ito po napakaganda nitong verse na to. I love this verse very much. Ang sabi po niya, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabaghabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasagdak at doon sa bahay niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong sa kanya kung siya ay magkasakit. Ang nanghihina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Kapatid, huwag po kayong matakot magbigay. Huwag po kayong matakot na tumulong. We have this promise. We are being backed up by promises of God. Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo tumutulong sa mahirap, anong sabi niya? Kakalingain tayo ni Yahweh. Kapag tayo nababagabag, iingatan tayo ni Yahweh. Maging doon sa mga kaaway natin. Ituturing daw po tayo ng mga tao na mapalad. Kasi nakikita nila sa buhay natin, we are truly blessed. Ano po, kung magkasakit tayo, tutulungan tayo ng Diyos. At kung nanghihina tayo, palalakasin tayo ng Diyos. Mga kapatid, lahat po ito ay pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos para kanino? Sa mga tumutulong. Huwag niyo pong ipagkamali mga kapatid. Hindi ko po kayo inaanyayahan na tumulong just for these promises of God. But nevertheless, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, pag tumutulong ka, you will have all of this. At alam niyo po, gusto tayong bigyan ng kasiguruhan ng Panginoon. Alam niyo po ba kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, marami po ang takot tumulong.
Kasi ang sabi nga po, mas palabas daw po ang pera ngayon kaysa papasok. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Everything is under control by our Almighty God through His Son, Jesus Christ. Huwag tayong matakot tumulong. Narito po ang mga pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na nagsasabing, wala kang dapat ikatakot sa pagtulong mo, sa paglalabas mo ng pera, because I, the Lord who created the universe and everything in it, I will be the one who will provide everything that you are going to need para makatulong ka sa kapwa mo. Siya mag-iingat sa iyo, siya magpapalakas sa iyo, siya magbibigay ng kalusugan sa iyo, siya mag-iingat laban sa mga kaaway mo. Praise God, praise the name of Jesus. Ano pa po ang sabi? Kawikaan 4:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Praise God. Praise the name of Jesus. Sabi po sa mga taong mapagbigay, ang sabi ng Panginoon, lalo kayong yayaman. Mga kapatid, wag po tayong maniwala sa turo ng sanlibutan. Makinig tayo sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ang mula daw po sa Diyos ay nakikinig sa kanyang mga salita at sinasabi ng salita ng Diyos na ang tao na tumutulong, mapagbigay, ang sabi ng Panginoon, lalo kayong yayaman. Hindi po totoo na lalo kayong maghihirap. Pag tumutulong ka, lalo kang yayaman. At ang tumutulong, ang sabi ng salita ng Diyos, pag ikaw naman na nangailangan ng tulong, tutulungan ka din. Ang sabi pa po, Kawikaan 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahihirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Alam niyo po ba, may mga panahon at pagkakataon na yung tinutulungan natin, alam naman natin talaga na, may mga tao po talaga na kuminsan humingi sa atin ng tulong, alam naman natin hindi naman talaga magbabayad. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya matakot pa rin tumulong. Lord, paano kung di matatakot tumulong? Hindi nga marunong magbayad yun. At saka parang wala kakayanang magbayad. Ang sabi po ng Panginoon, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Hindi naman po kailangan ibigay natin lahat ng kailangan nila, pero pwede tayo magbigay nung sapat, nung makakasapat, makakatulong para matugunan ang kanilang pangangailangan. At ang sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, hindi man siya makabayad, praise the name of Jesus, si Yahweh ang magbabayad. Ang Diyos ang magbabayad sa inyo. At pag po si Yahweh, pag si Jesus ang nagbayad, maniwala po kayo, higit sa sapat. Praise God, praise the name of Jesus. Kawikaan 22:9, ano po ang sabi? Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. At ang po ang sabi, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Alam niyo po, hindi lang tayo sinasabi ng Lord na pagpapalain. God is giving us complete certainty over all these things. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Tiyak na pagpapalain. Mga kapatid, huwag po kayong inuulit ko po sa lahat po ng inaabot ng mensaheng ito ng salita ng Diyos. Lahat tayo pinapaalalahanan ng Diyos na maging sa gitna ng krisis at pandemyang ito, the more na tumulong tayo, huwag tayong matakot magbigay sapagkat ang Diyos ang tumitiyak. Tumagal man yung krisis na yan, hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nananatili sa kanyang trono at mananatili magpakailanman. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ano pa po ang pangako sa Gawa 20:32-35? At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Itong makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinahangad ng ginto, pilak o pananamit ni naman. Alam niyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat niyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga kapatid, paulit-ulit po natin naririnig from different verses. Mula pa po kanina, sabi ng Lord, we should not ignore yung pangangailangan po ng mga kapatiran. Kung masarap po yung kinakain natin, we have enough money, o kung sapat-sapat man doon sa pangangailangan natin yung pinagkakaloob ng Diyos, alam ko po na hindi magiging malaking kabawasan. Kung meron kang kapitbahay, meron kang kakilala na nangangailangan ng tulong, tulungan po natin sila.
Ito po yung tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, kasi pag anak ka ng Diyos, hindi ka kakapusin, hindi ka kukulangin. The Lord will always provide. I will keep on saying that, sapagkat ito po ang katotohanan, sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia. Ano po ang sabi? Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alam niyo po, the mere fact na nakapagbibigay kayo o kaya niyo magbigay, isa lang po ibig sabihin nun, kasi pinagpala ka na ng Diyos. Kaya I firmly believe we are more capable to give. Why? Because we are children of God. Alam niyo po, tayo mga anak ng Diyos, kaya nating magbigay. Hindi lang po dahil marami tayong pera, hindi lang dahil pinagpala tayo ng Diyos. Minsan nga, sapat-sapat lang yung resources natin. Pero bakit mas kaya nating magbigay? Kasi nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yung nagtutulak sa atin, nagdadrive sa atin para tumulong at magbigay ano man ang sitwasyon natin. Kaya nga po sabi, sa loob ng templo ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, sa iglesia, walang kinakapos, walang kinukulang. Bakit? Kasi yung mga nandun sa loob ng iglesia, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama, nagpapalakasan. Hindi po sapat na kumakain ng pamilya ko, kundi kung may kapatid tayo na may pangangailangan, kakilala, mga kapatid, tulungan natin. Yun ang higit na nakakaluwalhati sa Panginoon. Ano pa po ang sabi? Ikalawang Korinto 9 verses 8 to 11, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana sa inyong kabutihang loob, ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami pa ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Mga kapatid, dito po, pinapaalalahanan tayo patuloy ng Diyos. Ang sabi ng Lord, kung patuloy kang tumutulong, we are giving chance, again, God, many reasons para pagpalain ka kasi alam po ng Diyos. Ginagamit mo yung pagpapala mo para matulungan ng iba. Alam niyo po, kung minsan, pinadadaan sa atin ng Panginoon yung mga pagpapala para matulungan natin yung ibang tao. Sa atin pinadadaan kasi tayo mga anak na tayo ng Diyos, alam ng Diyos, we know properly how to utilize the money that was given to us by Him. Alam natin kung paano gagamitin yun at paano natin gagamitin. Bahagi po nun para tulungan ang iglesia, para tulungan ang ating kapwa. At muli po ang pangako ng Diyos, pag tumutulong ka, bibigyan ka ng Panginoon ng mas maraming binhi, mas maraming pagpapala, para mas marami ka pang matulungan. Ang tanong po ngayon, paano po ako magbibigay? Ngayon, Brother Bobby, iba kasi ngayon ang sitwasyon eh. Siguro madali yan dati. Pero ngayon, iba. Ang dami ngayong na-lay off sa trabaho. Ang dami nagsarang mga kumpanya. Puro palabas ngayon ng pera. At may krisis pa. Wala tayong katiyakan sa buhay. So, parang mahirap ata ngayon magbigay. Tignan po natin. Ganun din ba sinasabi po ng Biblia? Muli po mayroong kwento sa aklat po ng mga hari tungkol po sa babaeng balo na taga Sarepta. Alam niyo po ang kwento ng babaeng ito, naibahagi ko na po ito sa inyo minsan. Ang natitira na lang po sa babaeng ito ay huling patak ng langis at huling arena, sabi po niya. Nung magkita po sila ni Propeta Elias, ang sabi ni Propeta Elias, nung pinadala siya doon ng Panginoon, sabi niya, pahingi nga ka ng tubig, pero hindi pa po nakakalayo yung babae. Sinabi na agad ni Propeta Elias na, pwede ba ipagluto mo na rin ako ng tinapay? Ang sagot po ng babaeng balo, Ginoo, lingkod ng Diyos, alam po ng Diyos na ito na lang yung huling patak ng langis at arena na gagawin namin tinapay ng anak namin at pagkatapos nito hihintay na lang namin kaming mamatay. Sapagkat ng mga panahon pong iyon, punong-puno po ng tagtuyot. Mayroong krisis po sa kanilang lugar. Walang pumapatak na tubig. Kaya wala din po mga tumutubong halaman at huling pagkain na iyon. Subalit itong lingkod ng Diyos na ito, humihingi pa po ng tinapay. Nahuli na sana ang kakainin ng babae. Pero mga kapatid, dahil nagtiwala yung babae dun sa lingkod ng Diyos, sabi ng babae, sabi po ng propeta, sige, pagluto mo ako. Ang Panginoon, yung parang, in effect po, parang sinasabi ng propeta, ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan nyo. Alam niyo po, sumunod po yung balo.
At alam niyo po ano sabi ng salita ng Diyos? Mula po sa huling patak ng langis at kakarampot na arena, ang sabi po, hindi po naubos yung langis na yon at yung arena hanggat hindi pumapatak yung ulan. Sapagkat maging sa krisis po, kaya ng Diyos na magpala sa kanyang mga anak. Ibinigay ng babae yung langis, ibinigay ng babae yung arena para po doon sa propeta, hindi siya nagutom. Kasama ng kanyang anak hanggat hindi niloloob ng Diyos na pumatak ang ulan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. There was also a time po, gabi na, pinauuwi na ng mga alagad yung mga tao na nakikinig. Sabi ng Panginoong Hesus, wala tayong pauuwiin, tayo magpapakain sa kanila. At mga kapatid, hindi po ito biro, sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito, higit po sa 5,000. No, ang sabi po, ang meron lang daw po sila, nung nanghingi ang Panginoong Hesus, anong meron kayo dyan? Yun lang po ang tanong ng Panginoong Hesus. Hindi naman po nanghihingi ang Diyos ng mga bagay na wala tayo. Ano ba yung pwede nating itulong? Parang ganun po yung tanong. Ang sabi po nung mga naroon, ay meron ho kami dito 2 pirasong isda. At 5 piraso ng tinapay. Sige, akin na yan. Kinuha ng Panginoon at idinalangin sa Panginoon. Alam niyo po ba? Mula sa 2 pirasong isda at 5 piraso ng tinapay, napakain po ang 5,000 lalaki. Hindi pa po kasama sa bilang na yun yung mga bata, matanda at babae. Mga kapatid, 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay. Mga kapatid, wala pong hindi kayang paramihin ang Diyos para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Kung hindi po ibinigay nung mga mayroon ng 2 piraso ng isda at 5 pirasong tinapay, palagay ko po, muwi sila ng gutom. Pero dahil may nagbigay, lahat po sila umuwi ng busog. At ang sabi pa po ng Biblia, at nakapag-uwi pa sila ng may sumobra pang 12 bakol. Isa pa pong magandang halimbawa ay yung sa Genesis chapter 26 verses 1 to 12. Ito po ay kwento tungkol kay Isaac. Alam niyo po, ng mga panahon ngayon, yung buong lupain po ng Israel, tagtuyot. Tagtuyot po mga kapatid ang sitwasyon. Para ngayon, may krisis tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, anong sabi ng Bible? Nagsaka po si Isaac. Alam niyo po kung ilan ang inani ni Isaac? Maka-100 ibayo ng ani. Di hamak po na mas marami nung panahon siya ay nag-aani nung wala pang tagtuyot. Mga kapatid, God can bless you even in the midst of this pandemic. God can bless you even in the midst of crisis. Because let me reiterate this, sabi po sa Filipos 4 verse 19, Sabi po sa Filipos 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The word crisis never exists or it does not exist at all in God's vocabulary. God never knows crisis. And in fact, even in the midst of this crisis, He can bless you. Huwag po kayo matakot magbigay. Ang pagbibigay ang paraan ng Diyos para pagpalain kayo. Mga kapatid, kaya po tayo tinatakot ni Satanas. Kaya sinasabi, magtabi ka, huwag kang gaano maglabas ng pera. Hindi po masama ang mag-ipon, pero hindi rin po masama ang tumulong. Lalo pong hindi masama ang tumulong at magbigay, lalo na sa panahon ng pandemya. Tinatakot tayo ni Satanas na magbigay at tumulong sapagkat alam po ni Satanas, ito ang paraan para pagpalain tayo ng Diyos. Katulad po ng mga kwento na ipinakita ko na sa inyo kanina sa Biblia, kahit sa gitna ng pandemikong ito, kaya kayong pagpalain ng Diyos. Ang sabi nga po dito, sa 2 Korinto chapter 8 verses 1 to 5, mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa.
Alam ko ito sapagkat mahigit nilang ipinakiusap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang kwento po rito, yung iglesia sa Macedonia, they are suffering a lot. Ang sabi po, naghihirap sila. Pero mga kapatid, itong paghihirap po na ito, hindi naging sagabal sa kanila para sila tumulong. Ang sabi po, kahit sila naghihirap, sila pa po yung nakikiusap kay Pablo, nabigyan sila ng pagkakataon na makatulong sa mga kapatiran. At ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa kanilang pagbibigay, bukas palad at maluwag sa kanilang loob. Mga kapatid, pinabayaan po kaya ng Diyos itong mga naunang Kristiyano na ito. Mga kapatid, alam natin ang sagot sa mga tanong na ito. Kailanman ay hindi. Kaya kung hindi sila pinabayaan ng Diyos, ano po, tumutulong kahit naghihirap. Mga kapatid, mas kaya po natin gawin yan sa kasalukuyang panahon sapagkat kasama natin ang buhay na Diyos na ating pinaglilikuran. Ang pangalan po niya, Jesus. Bilang pagwawakas po, ang sabi po sa Mateo chapter 6, 19 to 21, magandang paalala po ito. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirahang insekto at kalawang at nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano po sinasabi nito? Sinasabi po ba nito sa atin na huwag na tayong mag-ipon at tumulong na lang tayo ng tumulong? Mga kapatid, hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag po nating ipagkamali. Ako po mismo, nag-iipon din ako. Pero ang sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, at ang gusto po ng Panginoon na ipaalala sa ating lahat, kasabay po na nag-iipon tayo dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, higit nating ilaan ang ating panahon, higit nating ilaan ang ating kakayahan, higit nating ilaan ang lahat ng kaloob na meron tayo mula sa Diyos para sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang sabi, ang kayamanan dito sa lupa at ang lahat ng bagay na meron dito, nasisira, kinakalawang, nawawala. But when we invest in the kingdom of God, we are investing for eternity. And when we speak of things about eternity, these are things that will last for good. Mga kapatid, know where you should invest. Invest in the kingdom of God. Sa mahabang panahon po, ginamit ng sanlibutan ng ating talino, ginamit ng sanlibutan ng ating lakas, ginamit ng sanlibutan ng ating kayamanan. Mga kapatid, sa gitna po ng pandemyang ito, patuloy ang panawagan ng Diyos. Invest more in the kingdom of God. Sapagkat mga kapatid, ang sabi, kung may krisis man, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ang mga anak po ng Diyos, maaaring hindi tayo maging kasing yaman ng mga Ayala at Sobel, pero naniniwala po ako, ang lahat ng mga nanalig na si Kristo ang Panginoon at kanilang tagapagligtas, hanggang sa susunod na kanilang salinlahi, hindi pababayaan ng Diyos. Ang sabi nga po, Hebrew 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapi. Masayahan na kayo kung ano meron kayo sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Muli po, ibinigay namin ang mga salitang ito. Nasa inyo po ang pagpapasya sapagkat isa lang po ang patuloy naming layunin, ang patuloy kayong mapagpala. Hindi po kawalan ang pagtulong at pagbibigay sa panahon ng krisis at pandemya sapagkat hindi po nauubusan ng resources o yaman ng Diyos sa langit. Kaya niya tayong patuloy na pasaganain upang patuloy tayong maging pagpapala sa maraming tao. Mga kapatid, kung ito po ang unang pagkakataon na kayo'y nakadalo at nakapakinig sa gawain ito, iniimbitahan po namin kayo sa pagkakataong ito. Alam niyo po, maraming gumugulo, maraming tumatakot, at napakadaming mga bagay na hindi natin mapangahawakan lalo na sa panahong ito. Pero mga kapatid, mayroong pag-asa. At ang pag-asa pong yun ay nagmumula po kay Jesus. Marami po sa atin kilala si Jesus.
naririnig yung kanyang pangalan, may konting alam tungkol sa kanyang kwento, kung paano siya nabuhay at naging tao, pero walang relasyon. Iba po pala yung kilala mo lang si Jesus at meron kang personal na relasyon sa Kanya. It will make a significant difference in your life. Kaya po kung ala pa po kayong relasyon o hindi kayo sigurado kung meron kayong relasyon sa Panginoong Jesus, inaanyayahan ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Isang maiksing panalangin na naniniwala po ako na babago ng buhay nyo. Hindi lang ng buhay nyo, kundi kasama ng buo nyong sambahayan. Tayo po ay yumuko panandali at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami na sa umagang ito. Niloob mo po na magkatagpo-tagpo kami sa pamamagitan po ng live streaming na ito. Ama, naniniwala kami na sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, narito ngayon ang anak mo na si Jesus. Lord, mangusap ka po gamit ng mga salita mo na napakinggan nila mula sa aking mga labi. Maging pagpapala ito, Panginoon, at maging dahilan upang magbukas sila sa iyong mga salita. Panginoon, sa mahabang panahon, kung ito po yung first time na ikaw yung nakarinig, angkinin mo po na ang panalangin ito, panalangin mo na. Sa mahabang panahon po, aming Ama, hinanap ko ang aking kasiyahan sa maraming bagay. Sinubukan ko po, Panginoon, ng iba't ibang pamamaraan para bigyan po ng kasiyahan ng aking sarili. Pero patuloy po na hindi ko matagpuan sa mga bagay na ito, sa tao, sa pangyayari, sa kung ano pa man, yung tunay na kaligayahan. Panginoong Jesus, batay po sa napakinggan ko, ikaw yung Diyos na pinagmumulan ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Pumasok ka po sa buhay ko. Hinahangad ko po yung kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat yung pag-ibig mo. Pagod na po ako at nabibigatan ako sa aking buhay at ang nais ko po ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Maghari ka po sa aking buhay, maging aking Panginoon, at samahan ako sa kabuuan ng aking paglalakbay sa buhay na ito. Dalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon, tagapagligtas at kinikilalang anak ng Diyos. Kung sumabay po kayo sa pananalangin ito at inari niyo po ng aking panalangin ay panalangin ninyo na rin, umasa po kayo sa araw na ito. Nagsisimula na yung pagbabago, kagalakan at kapayapaan na matagal mo nang hinihintay sa buhay mo. Muli po, God loves you and God bless you. Tunay po ng ating Panginoong Hesus ang dakilang manggagamot. Kaya po sa oras na to, kung may kasama po tayo sa ating tahanan na isang mananampalataya, kapag tayo napatungan ng kanyang kamay, tanggapin po natin at ating angkinin na tayo magaling na sa pangalan ni Jesus. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease.
mapagmahal, muli po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa isang tagumpay na naman ng aming pagsamba sa pamamagitan ng live streaming. Maraming salamat Ama at patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy mo kaming ginagabayan sa lahat ng aming gawain sa araw-araw. Salamat din Ama sa pagbibigay mo ng kalakasan ng katawan, kalusugan ng aming pastor, ganon din ang buo niyang sambahayan. Nagpupurit, nagpapasalamat kami Ama na ibinubuhos mo ang iyong power, wisdom sa preaching, teaching ng aming fellowship preachers, ganon din ang aming barangay preachers. Maraming salamat Ama sa pag-ibig mo na nagbubuklod sa amin lahat, ganon din sa aming mga manggagawa. Kaya naman patuloy kaming naglilingkod ng may katiyagaan at ng may kagalakan. Salamat Lord sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo sa amin dahil wala kaming tatanggapin malibang ipagkaloob mo. Salamat Lord sa pagbibigay mo sa amin ng katiyagaan, pagbibigay mo sa amin ng kagalakan upang makapanood kami lagi ng live streaming na ito. Hallelujah, praise you Jesus. Ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba ay sa iyo lamang Ama sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ayan, announcement po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo sa pamamagitan ng live streaming 9 a.m. At ang midweek fellowship po tuwing Wednesday 6 p.m. Via live streaming din po yon. At meron din po kaming asin at ilaw via Zoom yon. Tuwing Wednesday din po yon 8 p.m. At yung Saturday Bible Study po via Zoom 3 to 4:30 p.m. Ganon din po yung Youth Fellowship 5:30 via Zoom din po yon. Ayan. At tapos na po yung announcement. Kaya naman po hallelujah, praise you Jesus. Tema ng community natin, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre ang pamilya natin, mahal po natin. At ang ating bansa, mahal din po natin. Hallelujah. At dahil nga po nabubuhay na tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon, we are one in love, one in Christ. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon na pinagkakalob sa atin, we are getting stronger as love gets deeper